Kim Pao, kinabog mga young love team sa Canada. Totoo naman yon kahit walang no further introduction. Kasi talaga namang, to be honest, napapansin mo talaga parang not for anything else, pero parang hindi ko nga namalaya na nandun yung ibang mga young love team. Because talaga naman, ang galing-galing ng Kim Paulandia na magpa-trending, magkalat ng mga videos, pictures, and everything. Kasi kung tutusin, kung meron din naman fandom ang mga young love team, kaya rin nilang gawin sana yon. But unfortunately, iba talaga, or fortunately, iba talaga ang Kim Paulandia. Pero alam mo, pasintabi lang doon sa mga artista na nag-perform dyan, parang nawalis talaga kayo. Yun ang hinihintay kong statement, parang winalis. Parang winalis kayo ng Kim Pao. Kasi kung kilig lang naman, di ba talagang sumabog ng bonggang-bongga yung venue. At kung patrending din naman, ay as in talaga namang mayat-maya, minuminuto, oras-oras, segundo, kung magpa-trending itong mga to. Ang buong laman na nga lang ng X puro mga Kim Pao, pati ibang social media. At ang nakakaloka, as in hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin at inaalam pa rin kung ano na ang nangyari sa Kim Pao matapos ang kanilang appearance dyan. At eto na nga, nalaman ko ha. Okay. Eto, brace yourselves, nalaman ko. At may nagsabi sa akin na hindi na pala sumama ang Kim Pao. Doon sa after show party. Tinatawag na after party. Ewan ko bakit after party. Hindi na sumama ang Kim Pao dyan, hindi na sumama kina Vice, hindi na, basta doon sa mga nag-perform dyan para mag-party, ganyan-ganyan, mag-bonding. Kasi mas pinili ng Kim Pao na mag-dinner sa isang fine dining na kilala daw dyan. Okay. Sa Vancouver. O diba, hindi talaga kasi papayag si Paolo na hindi sila magkaroon ng bonding nang sila lang dalawa, yung me time nila sa isa't isa. Hindi talaga papayag. Kung si Kim lang yan, kung si Kim yan, pwede na kasi marami siyang kaibigan dyan. Nandyan si Vice, nandyan si Bong Navarro, si Darren. Gusto rin niyang magkaroon sila ng bonding, ng party, ganyan-ganyan. Pero syempre, dahil nga si Paolo hindi naman mahilig sa mga ganyang party, uma-attend lang yan sa gala, kung pwede nga lang hindi atinan niyang gala na hindi ang pupunta dyan eh. So si Kim namili kung kanina siya pupunta sa sama. Hindi, siguro kasi nagkaroon na rin naman ng panahon si Kim na makapag-bonding, magkaroon ng moment sa kanyang mga kaibigan, sa mga co-artists. Siguro ibigay na to kay Paolo kasi every time na nagkakaroon sila ng ganap sa abroad, hindi po pwedeng walang fitness, walang running, at hindi rin po pwede na wala silang ganyan, wala silang palala. Tayo lang ang medyo natigil ang palala. Parinig.com. Pero alam mo, go. No. Ako kasi, believe lang ako sa sobrang grabe, ang napaka-generous ng Kim Paulandia. Talagang naglabas sila ng pera nila. Kanya-kanyang pera. Talagang, ang mga kinuha pala nila, yung bundle talaga na tickets. Yung dalawang show. Dalawang shows. At talagang sulit na sulit daw. Kasi magkaiba raw talaga ang ginawa ni Kim sa unang show and Paolo sa pangalawa. Kaya bonggang-bongga. At eto nalaman ko isang reliable source na $250 pala. $200 ang laki, di ba? Ang bayad sa ticket ng isang show. Hindi ko alam, basta 250 isa lang. No, ang sabi talaga bundle ay $550. Kaya nga isang show lang yon, 250. So pag bundle, so mas mahal. 16, dalawa yun dalawa na para pag isa, 250. O pag dalawa dapat 500 Oo. Pero bundle daw kasi yon with meet and greet. Kaya bonggang-bongga sila. So sabi naman nila talagang sulit na sulit daw talaga dahil iba yung mga pinanood nila sa una at pangalawa. At 16,000 pala ang capacity niyang venue na yan. Kung sa 250, basta sa kabuuan, ang kinita pala ng show na yan ay 168 million. Bongga, di ba 168 million? Kaya nga sinasabi ko, dapat siguro mabigyan ng bonus itong Kim Pao. Kasi nga, ang dami kasing mas marami kasi ang nanood. Sa aking palagay do hindi naman to verified, sa aking palagay, mas marami ang nanood na Kim Pao. Oo nga. Kasi katulad dito, sa airport pa lang, ang mga organization ng Kim Pao na sumugod, eto na, di ba? Kim Pao Universe,
Kim Pao International, Kim Pao Philippines, DC Kim Pao Family, Kim Chu Global, Kim Pao Team USA, Kim Pao Team Canada, Kim Pao The Other Side. May The Other Side of Kim Pao. Ang dami, no? Ayun. 168 million sa isang araw lang sa dalawang show yata. Pwede na, no? Ang laki, diba? Sa bagay, kukwentahin natin, siguro gumasto sa mga 10 million. 10 million sa pamasahe, sa accommodation, and sa TF, siguro sabihin natin mga 20 million or something. Aba, malaki pa rin. At saka, I'm sure naman yung per dime ng mga artista, Oo. Well, Yun nga lang, ang dami daw hindi nakapasok. Ay, hindi agad nakapasok at Because medyo nabasa ng ulan. Hindi naman yung basang-basa kasi umuulan daw that time. At saka, ang iba medyo nagsisintimiento kasi nga, hindi pa nakakapasok yung iba, nakapila pa, sinimulan na daw ang show. well, basta sabi ng Kim Pao, we spend our own money just to see Kim and Paolo. Yung iba daw nang galing pa sa Florida, Los Angeles, and then sa Canada, well, from Winnipeg, Edmonton, Calgary, at kung saan-saan pa. Ang bongga, no? So, ang 16 people pag 250 sa 16 capacity, 4 million Canadian dollar. 42 yan. So, just for one show, so 168 million. Tama ba? Tama. Teka. Ayoko na mag-compute, no? Pero laki, 168 million. Kinabog. Pati international, no? Dito, grabe. Pero ang kinapupuri talaga ng Kim Pao. Eto, galing to kay Maria Teresa Castillo. Okay. Hi, Pasqua. Hello, Maria Teresa Castillo Pasqua. Ayun, galing sa kanya. Ayon. Ayun din, yung mga binabasa ko din, yung iba galing sa kanya, yung iba sa galing sa... Pero sabi nga nila, very respectful sina Kim and Paolo. Nagmamano pa sila sa mga senior citizens. Actually, ang dami kong video na nakikitang gano'n. Nagmamano talaga sila. Tsaka hindi sila madamot sa fans, no? Talagang kumakaway, lumalapit. Yun ang sinasabi ko. Dapat mabait kayo sa mga fanay, no? Hindi yung parang kayo pa yung mga... Sino piniriringgan mo? May Tago iba, natin diba? sa pangalan. Yung iba may, diba total lumabas. Dati si Julia Barreto na issue ng gano'n, diba? Tinatawag siya, Nikaway ayaw niya. O ngayon si Kyla na ngayon. Si Kyla naman dito lang sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Pwede mo palang nakita. Sabihan ko nga si Janice pag na-interview ko, ba't yung anak mo hindi marunong turuan mo nga na pagiging yan. At least, in fairness kay Janine. Pagiging showbiz. In fairness kay Janine Gutierrez, diba? Naturuan ni Lot eh. Kaya gano'n. Kasi naalala ko noon, hindi pa artista si Janine, pinakilala siya sa amin sa Imperial sa isang birthday party. Tsaka magalang si Janine. Yes, sabi talaga sa kanya, mag-bless ka sa mga lola mo, ganun agad-agad. Tsaka nagpopo. So Janice, sana turuan mo si Kyla sa ganun. Napunta na tayo kay Janice Kyla. Surada ba? Janice Surado ba ito? Janice de Belen. Hindi may kakaila na sina Kim Chiu at Paulo Avellino, o mas kilala bilang Kim Pao, ay patuloy na umaarangkada hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Sa kanilang Canadian show tour, muling napatunayan ng dalawa na sila ang isa sa pinakamatinding tambalan sa showbiz ngayon. Kahit may mga bagong love teams na umaangat, tila walang makatinag sa chemistry at karisma ng Kim Pao, na siyang dahilan kung bakit kinabog nila maging ang mga mas batang love teams sa entablado. Makikita sa mga videos at posts online ang hindi matatawarang sigawan, kilig at suporta ng mga fans, mula sa airport hanggang sa concert venue. Puno ng Kim Pao fever ang buong lugar, at maging ang mga bagong tagahanga sa Canada ay agad nahulog sa kanilang natural na chemistry. Dagdag reaksyon, talagang ibang klase ang hatak ng Kim Pao. Hindi lang basta sa kilig, kundi sa totoong koneksyon at maturity ng kanilang tambalan. Ang kanilang presensya ay may lalim at klase, isang kombinasyon ng respeto, professionalism at genuine affection na ramdam ng manood. Habang maraming young love teams ang nagsisimula palang bumuo ng pangalan, sina Kim at Paolo ay nagtataglay ng karanasang may halong authenticity, kaya mas dama ng fans ang bawat tinginan at bawat eksena nila. Kung ganito ang lakas ng Kim Pao sa international stage, hindi na nakapagtataka kung mas lalo pa silang mamayagpag sa mga susunod na proyekto. Mukhang hindi lang pang-local ang tambalan na ito. Pang world class talaga ang Kim Pao. Bukod sa mainit na pagtanggap ng mga fans sa Canada, kapansin-pansin din na nagmistulang reunion ng mga Kim Pao fans mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ang naturang event. May mga nagmula pa sa US, Asia at Europe para lamang masilayan ng personal sina Kim Chiu at Paulo Avellino. Ibig sabihin, hindi lang basta local phenomenon ng tambalan nila, may global impact na talaga ang Kim Pao.
Ayon sa mga nakasaksi, kahit matapos ang show ay hindi pa rin matapos-tapos ang hiyawan at picture-taking. Si Kim ay nagpasalamat sa fans sa pamamagitan ng heartfelt message, habang si Paulo naman ay nagbigay ng simpleng ngunit nakakakilig na pahayag na babalik kami. Muling pinatunayan ng dalawa na ang kanilang chemistry ay hindi gawa-gawa o scripted, tunay at natural. Makikita rin sa social media ang mga trending hashtags tulad Kim Pao Canada Takeover, Kim Pao Fever, at Kim Pao Global Love, na umabot pa sa trending topics sa Pilipinas at Canada. Maging ilang international vloggers ay naglabas ng reaksyon sa authentic connection ni Kim at Paulo. Sa kabila ng pagdami ng mga bagong tambalan sa showbiz, malinaw na may sariling trono sina Kim Chiu at Paulo Avellino. Isang tambalang hindi basta kinikilig lang, kundi hinahangaan at iginagalang dahil sa galing, professionalism at chemistry na walang kupas. Nakakabilib talaga ang Kim Pao. Sa gitna ng napakaraming bagong love teams na lumalabas ngayon, sina Kim Chiu at Paulo Avellino ay patuloy na nagpapatunay na ang tunay na koneksyon at chemistry ay hindi naluluma sa panahon. Ang tagumpay nila sa Canada ay hindi lang basta suwerte o hype. Ito ay bunga ng matinding dedikasyon, respeto sa trabaho at sa isa't isa. Sa bawat pagkakataon na magkasama sila sa entablado o sa camera, may kakaibang enerhiya at majiktip na lumalabas. Hindi mo kailangan ng script para maramdaman ang kilig at authenticity sa kanila. Sa Canada Tour, kitang-kita kung gaano kalawak ang pagmamahal ng fans mula sa mga Pinoy abroad hanggang sa mga bagong tagahanga na unang beses pa lang silang napanood ng live. Ang hiyawan, mga banner at trending posts online ay patunay na ang Kim Pao Fever ay buhay na buhay, kahit saan sulok ng mundo. Bukod sa kilig, may respeto at maturity sa tambalang ito. Hindi lang sila umaasa sa pa-cute o scripted sweetness. May lalim ang bawat tingin at kilos nila. Pareho silang profesional at yon ang dahilan kung bakit sila kagalang-galang at patuloy na hinahangaan. Ang mga fans ay hindi lang basta shipper kundi tunay na tagahanga ng dalawang artistang may puso at husay sa sining. Kaya hindi nakapagtataka na kahit maraming batang love teams na sinusubukang abutin ng kasikatan, kinabog pa rin sila ng Kim Pao. Iba kasi ang taglay ni Kim at Paulo. May substance, may connection, at higit sa lahat, may authenticity na bihira na sa showbiz ngayon. Kung ganito ang klaseng chemistry at karisma na ipinapakita nila, siguradong mas marami pang international shows, endorsements, at projects ang darating. Ang Kim Pao ay hindi lang love team. Sila ay fenomeno na patuloy na nagbibigay inspirasyon at saya sa mga fans sa buong mundo. Napakaganda ng balitang ito dahil muli nitong pinapatunayan na hindi nasusukat sa edad o sa pagiging bagong tambalan ang lakas ng isang love team, kundi sa totoong koneksyon at chemistry na nararamdaman ng mga tao. Sina Kim Chiu at Paulo Avellino ay halimbawa ng tambalan na hindi kailangang magsalita ng marami. Sapat na ang isang tinginan, isang ngiti, at ramdam mo na agad ang kilig at respeto sa isa't isa. Ang tagumpay nila sa Canada ay malinaw na ebidensya ng kanilang global appeal. Hindi lang mga Pilipino ang kinikilig sa kanila, kundi pati mga kababayan nating nasa abroad at maging mga dayuhang nakapanood sa kanila ng live. Ibig sabihin, ang Kim Pao ay hindi na lang local love team, international sensation na sila. Isa rin itong patunay na sa panahon ngayon, kung saan mabilis magpalit ng uso at hype, may mga artistang nananatiling totoo at matibay. Si Kim, nakilala sa kanyang pagiging masayahin at hardworking, at si Paulo, na laging composed at mysterious, ay nagiging perpektong balanse sa isa't isa. Ang tambalan nila ay hindi lang tungkol sa kilig, kundi tungkol sa respeto, maturity, at authenticity na siyang hinahanap ng maraming manood ngayon. Kaya masasabi ko, ang Kim Pao ay hindi lang kinabog ang mga young love teams. Sila ang pamantayan ng matatag at classy na tambalan. Sila ang patunay na kahit gaano karami ang bagong sumisikat, ang mga tunay na koneksyon ay hindi kailanman mawawala sa puso ng mga fans.